hindi ho ba yun nakakapagtaka? Dapat bang malaki din yung Estados Unidos considering yung pabor ng Pilipinas ay nasa sa kanila at the present situation natin ngayon? Kaya nga itong nakikita natin na sitwasyon sa Pilipinas, Jade, no, na kung saan itong ating bansa, itong ating gobyerno actually sa kasalukuyan, mas piniling sumandal sa isang unreliable na partner. Kasi bakit ko nasabing unreliable ang Estados Unidos? It's simply because ang current policy ng US is not investing outwards but investing pabalik sa kanila. And that has been the objective, no, ng gobyerno ni Donald Trump, which is America first, at ibalik yung mga investment na nawala sa kanila. So ibig sabihin, bakit mamumuhunan sa ibang bansa ang mga Amerikanong mamumuhunan, yung mga kumpanya, ang gusto ng gobyerno ng Estados Unidos ay bumalik sa kanilang bansa itong mga investment na ito. So kaya ka nasabi na the United States has become an unreliable economic partner. No? At makikita din natin na sayang yung China sana could have filled the void, no, in terms of yung nawalang mga investment sa atin, and yet our government chose to na makipagkaibigan, no, at magandang loob sa isang bansa na kung saan na hindi natin maaasahan. Kumbaga, kung meron mang maaasahan, Jay, tayo sa Estados Unidos, ito ay sa larangan ng pakikipagdigmaan, no, which is something na in terms of economic development sa ating bansa ay hindi, sa palagay ko, ay hindi dapat, no, kasi ang pakikipagdigma ay it's against our development policy, no? It's never been our policy to wage wars with other country o makipag-away sa ibang bansa. Opo. Or gamitin ang ating bansa as a springboard for war or conflict of other countries. So, kumbaga, anti-development yung ganyang klaseng polisiya, and yet yan ang pinursu ng ating gobyerno. Kaya nakikita natin ngayon, GDP growth has been declining, underemployment has been rising, foreign direct investment has been declining, borrowing has gone up, corruption has deteriorated, meaning mas lumala po ang korupsyon sa ating bansa. And ang nagsasuffer po dyan, mga kababayan, is yung mga ordinaryong mamamayan. At inaasahan natin this year at sa mga susunod na araw, Doc, kung hindi magkakasundo ang Pilipinas at China, lalo pang babagsak itong foreign investment natin sa ating bansa. Kasi just imagine, no, yung investment na nawala from China, no, yan ko sana, yan ang pupuno nung kakulangan. Kaya as long as the government keeps doing what it's doing, which is primarily alienating China and not engaging the Chinese with respect to the issues in the South China Sea. And itong patuloy na pakikipagmagandang loob sa Estados Unidos na hindi naman din natin maasahan. Yan ay pag hindi nila binago yung polisiyan na yan, mas lalala pa yung sitwasyon sa ating bansa. Now, of course, Jade, not to mention itong issue ng corruption, which is very, very important as well. In fact, yung issue ng corruption is, in my view, is the most important issue weighing on the minds of investors. Kasi itong nangyayaring issue sa corruption sa ating bansa, nagiging unstable itong gobyerno ni Marcos Jr. and political instability is not good for foreign investment. Ang gusto kasi ng foreign investors po, mga kababayan, stable yung politika, stable yung pamamahala. Paano yan? Kung halimbawa, ang Pangulo mismo ay di umano, baka daw may karamdamang malala. No? May mga nagsasabi niyan. Siyempre, kung ikaw foreign investor, maririnig mo yung, o mababasa mo itong mga ganitong ugong na mga balita, no? Na mga rumors na hindi daw healthy si President, no? Na may karamdamang malala, di umano, that would weigh on the minds of investors. Di lang yon, political instability. Diba? So may mga sektor na nanggugulo, no? At nangyayari is nagiging unstable ang gobyerno. Hindi rin gusto yan ng ating mga investors. So yan ang nakikita ko na factor kung bakit sa palagay ko lalala pa lalo itong sitwasyon na to. And we know na ang foreign direct investment, mga kababayan,
yan yung klase na nakakapaglikha ng trabaho para sa ating mga kababayan. At kapag kahit itong mga foreign direct investment na ito ay patuloy na nawawala, no, lumiliit hanggang sa mawala, yung employment generation natin ang madadali. At kapag ang kababayan natin mismo walang trabaho, walang pambili ng pagkain dahil nga walang trabaho, diyan hindi nagiging maganda na ang sitwasyon sa ating bansa. Kaya asahan natin, no, until the government changes its course with respect to foreign policy, and hanggat hindi nagbabago yung sitwasyong pampolitika sa ating bansa, asahan po natin na mas lalo pa pong lalala yung sitwasyon na yan with respect to foreign direct investments. Jay. Opo, pero dapat bang